Isang pirma lang. Iyon lang ang kinailangan upang tuluyang mabura ang isang komunidad na puno ng mga pangarap at alaala. Sa dulo ng kanyang pluma, tinataka ni John ang kapalaran ng daan-daang pamilya. Ang Elysium Towers, ang pinakabago at pinakamarangyang proyektong itatayo sa puso ng Maynila, ay opisyal ng magsisimula. Mula sa kanyang opisina, sa ika-50 palapag tanaw ni John ang buong syudad na parang isang malawak na mapa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga gusaling salamin na nagtatayugan sa Bonifacio Global City ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Sa di kalayuan sa isang bahagi ng Quezon City na tila isang mantsa lamang sa kanyang paningin, naroon ang lugar na ilang linggo mula ngayon ay magiging isang malaking hukay na lamang. Hindi niya nakikita ang mga bahay. Ang nakikita niya ay mga barong-barong. Hindi niya nakikita ang mga tao. Ang nakikita niya ay mga numerong kailangang ilipat isang sagabal sa pag-unlad na kailangan niyang walisin. Ganoon siya pinalaki. Ganoon niya binuo ang kanyang imperyo. Walang puwang para sa emosyon. Walang lugar para sa awa. Tapos na, Paul. Sabi niya sa intercom, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng anumang damdamin. Ipadala mo na ang notice. May 1 buwan sila. Yes, sir. Sagot ng kanyang matagal ng assistant si Paul sa kabilang linya. May bahagyang pag-aalinlangan sa boses nito, pero hindi iyon pinansin ni John. Tumayo si John at inayos ang kanyang Italian suit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, bawat galaw ay nagpapakita ng kapangyarihan at kumpiyansa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mensahe mula sa kanyang fiancé si Catherine. Where are you? Don't be late. My father wants to discuss the merger. Napangisi si John. Maging ang kanilang relasyon ay parang isang business deal. Si Catherine ang nag-iisang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa ay hindi lamang isang mapapangasawa. Isa siyang strategic alliance. Isang palamuti na lalong magpapatibay sa kanyang estado sa lipunan. Papunta na. Maikli niyang reply bago lumabas ng opisina. Ang amoy ng mamahaling leather ang sumalubong sa kanya pagpasok niya sa kanyang Mercedes. Habang mabilis niyang tinatahak ang kalsada, patungo sa isang eksklusibong restaurant sa BGC, muli niyang sinariwa ang tagumpay. Ang proyektong Elysium Towers ay magpapasok ng bilyon-bilyong piso sa kanyang kumpanya. Ito ang maglalagay sa kanya sa tuktok, hindi na matitinag, hindi na maaabot. Sa restaurant, naghihintay na si Catherine sa kanilang paboritong mesa. Isang baso ng champagne ang nasa kanyang harapan. Perpekto ang kanyang ayos mula sa kanyang mamahaling bestida hanggang sa kanyang mga alahas na kumikinang. Ngumiti ito nang makita siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. You're late, sabi nito sa halip na batiin siya. I had to close the deal. Sagot ni John, umupo sa tapat niya at humalik sa kanyang pisngi. It's done. Elysium is a go. Good, sabi ni Catherine, tinaas ang kanyang baso. To more towers and less squatters. Nag-umpisa silang pag-usapan ang kanilang nalalapit na engagement party. Ang mga imbitado ang mga politikong kailangan nilang paikutin. Ang kanilang pag-uusap ay walang init, walang pagmamahal. Puro negosyo, puro plano. Para kay John, sapat na yon. Ito ang buhay na pinili niya. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad si John mula sa parking lot pabalik sa entrance ng restaurant kung saan naghihintay ang valet, may naramdaman siyang marahan, ngunit mariing paghila sa laylayan ng kanyang mamahaling coat. Sa simula, hindi niya ito pinansin. Marahil ay sumabit lang ito sa kung saan. Ngunit muling naulit ang paghila ngayon ay may kasama ng kaunting pagyugyog. Naiinis na ibinaba ni John ang kanyang tingin, handang singhalan kung sino man ang gumugulo sa kanya. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. 2 maliliit na bata. Ang mas matanda ay marahil nasa 7,
at ang mas bata ay mga 5. Gusgusin ang kanilang mga damit, may mga tagpi sa ilang bahagi. Ang kanilang mga paa ay nakasuot ng sirang sandalyas na halatang mas malaki sa kanila. Madungis ang kanilang mga mukha, may bahid ng dumi at marahil ay ng luha. Naramdaman ni John ang pamilyar na pagkayamot. Isa na namang modus. Sanay na siya sa mga ganito sa Maynila. Mga batang ginagamit para manghingi ng limos. Wala akong barya. Malamig niyang sabi akmang aalis. Pero hinawakan ng mas matandang bata ang kanyang kamay. Ang liit at dungis ng kamay nito ay isang malaking kontraste sa malinis at makinis niyang balat. Sir, tulungan niyo po ang nanay namin. May sakit po siya. Ang boses ng bata ay mahina at garalgal. Ngunit meron itong bigat na tumagos sa pader ng pagkainip na matagal na niyang binuo sa kanyang paligid. Tiningnan niya ang mga ito, 2 desperadong mukha na hindi dapat makaranas ng ganitong klaseng paghihirap. Nasaan ang mga magulang ninyo? Tanong ni John. Sinisikap na panatilihing matigas ang kanyang boses. Hindi kayo dapat nandito sa labas ng ganitong oras. Umuwi na kayo. Akmang tatalikod na sana siya nang ang mas maliit na bata si Zoe ang humawak naman sa kanyang kabilang kamay. Ang mga daliri nito ay maliliit at marumi, ngunit may kakaibang init na gumapang sa kanyang braso. Nag-angat ito ng tingin at nakita ni John ang mga luhang namumuo sa gilid ng malalaki nitong mga mata. Parang awa niyo na po, Sir Ting. Pagmamakaawa ng mas matandang bata si Mia. Humigpit ang kapit nito sa kanyang braso. Mataas po ang lagnat ng nanay namin. Hindi na po siya makabangon. Wala na po kaming pambili ng gamot niya. Napabuntong hininga si John. Naririnig niya ang mga bulungan mula sa ilang taong dumadaan. Nakakahiya. Isang mayamang lalaki na pinapalibutan ng 2 batang pulubi. Tumingin siya sa paligid naghahanap ng gardya na pwedeng magtaboy sa mga ito. Sige na, bibigyan ko kayo ng pera, pero umalis na kayo. Sabi niya dumukot sa kanyang bulsa para kumuha ng ilang daang piso. Para sa kanya iyon ang pinakamadaling solusyon. Pera ang sagot sa lahat ng problema. Ngunit umiling si Mia, ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya, puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni John. Hindi ito kasakiman. Ito ay purong desperasyon. Hindi po pera ang kailangan namin. Sir, sabi ng bata, ang boses nito ay nanginginig. Kailangan po namin ng tulong. Kailangan po siyang madala sa doktor. Baka po kung ano na ang mangyari sa kanya. Kayo lang po ang pag-asa namin. Mukha po kayong importante. Mukha po kayong makakatulong. Muli, tinitigan ni John ang bata si Mia. At sa pagkakataong yon, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa poste, may napansin siyang kakaiba. Hindi lang desperasyon ang nakita niya sa mga mata nito. Mayroong isang bagay sa hugis nito sa kulay abelyana. Isang pamilyar na kislap na gumising sa isang alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang alaalang pilit niyang tinakasan, ngunit ngayon ay bumabalik na parang isang multo. Natigilan si John. Ang mga salitang handa na niyang sabihin para itaboy. Ang mga ito ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Ang ingay ng mga sasakyan sa BGC ang tugtog mula sa loob ng restaurant. Ang malamig na hangin ng gabi, lahat ay tila nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng batang babae na nakahawak sa kanya, mga matang tila salamin ng isang nakaraang hindi niya matakasan. Binuksan niya ang kanyang bibig para muling magsalita, para sabihing hindi. Para itulak sila palayo at bumalik sa kanyang perpektong buhay. Ngunit walang salitang lumabas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ay tila walang halaga sa harap ng mga matang yon. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si John ang hari sa kanyang toring garing ay nag-alinlangan. Sige, saan? Ang 2 salitang yon ay kumawala sa bibig ni John
bago pa man niya ito mapigilan. Maging siya ay nagulat sa sarili niyang desisyon. Labag ito sa lahat ng kanyang prinsipyo. Labag ito sa lohika. Ngunit ang mga mata ni Mia na tila refleksyon ng isang imaheng matagal na niyang kinalimutan ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang pag-asa na biglang sumilay sa mukha ng dalawang bata ay kasing liwanag ng mga ilaw sa nagtataasang gusali sa kanilang likuran. Walang pag-aalinlangan agad siyang hinila ng mga ito patungo sa kanyang sasakyan. Ang loob ng Mercedes ay isang santuwaryo ng katahimikan at karangyaan. Ang malambot na ilaw mula sa dashboard ang amoy ng bagong leather, ang malamig na buga ng aircon. Nang pumasok ang dalawang bata, tila ba dinala nila ang amoy ng kalsada sa loob amoy ng alikabok pawis at kahirapan. Umupo sila ng diretso takot na gumalaw na parang mga dayuhan sa isang bagong planeta. Si Zoe, ang bunso, ay idinikit ang kanyang maliit na ilong sa bintana na mangha sa bilis ng pagdaan ng mga ilaw. Saan tayo, tanong ni John, ang kanyang boses ay formal pa rin habang pinaaandar ang makina. Sa may bandang Cubao po, sir. Mahinang sagot ni Mia na parang nahihiyang sabihin ang lugar. Napakunot ang noo ni John. Cubao, isang lugar na para sa kanya ay isa lamang magulong tuldok sa mapa ng Metro Manila. Habang binabagtas nila ang maluwag at malinis na kalsada ng BGC at pagkatapos ay sumuong sa masikip na trapiko ng EDSA ramdam. Naramdam niya ang pagbabago. Ang makikinang na tureng salamin ay napalitan ng mga gusaling luma at puno ng dumi. Ang malinis na hangin ay napalitan ng makapal na usok mula sa mga jeep at bus. Ipinasok niya ang sasakyan sa isang masikip na kalye, sumusunod sa direksyon ni Mia. Dito na lang po, sir, sabi ng bata. Hindi na po kasya ang kotse sa loob. Ipinarking ni John ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang madilim na tabi ng kalsada sa ilalim ng isang sirang poste ng ilaw. Hindi niya maiwasang mag-alala na baka magasgasan ito o mas malala pa manakaw. Ngunit nang makita niya ang determinadong mukha ng dalawang bata na naghihintay sa kanya, isinantabi niya ang pag-aalalang iyon. Dito po, sabi ni Mia at sinimulan siyang akayin papasok sa isang makipot na eskinita. Kung ang pagbabago mula BGC patungong Cubao ay isang pagtalon sa ibang mundo, ang pagpasok sa eskinita ay parang pagbagsak sa isang malalim na bangin. Ang lupa ay maputik at may mga nakakalat na basura. Ang mga dingding ng magkakatabing bahay ay tila magkakadikit na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa itaas, ang mga kable ng kuryente ay nagsasalubong na parang isang higanting pugad ng gagamba. Halos natatakpan na ang piraso ng madilim na kalangitan. Ang bawat hakbang ni John ay maingat. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italy na nagkakahalaga ng katumbas ng isang buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa ay unti-unting nababalot sa putik. Ang hangin ay mabigat. May amoy ng kanal ng pinipritong isda ng basang lupa at ng isang bagay na kulob at hindi niya matukoy. Mula sa mga bukas na pinto at bintana, naririnig niya ang ingay ng buhay mga nagtatahol na aso, isang sanggol na umiiyak, malakas na tawanan, at ang sintonadong kanta mula sa isang video game machine sa di kalayuan. Naramdaman niya ang mga mata ng mga tao sa kanya, mga mapanuring tingin. Sino ang dayuhang ito na nakasuot ng mamahaling damit na naligaw sa kanilang teritoryo? Malayo pa ba? Tanong niya, hindi maitago ang pagkainip at pagkadismaya sa kanyang boses. Malapit na po, sir. Diyan lang po sa dulo. Sagot ni Mia, hindi lumilingon. Sa wakas, huminto sila sa tapat ng isang pintong gawa sa kupas na plywood na tila babagsak na sa isang malakas na sipa. May mga nakasulat ditong uling na hindi na mabasa. Dito na po, bulong ni Mia at may kaba sa kanyang boses. Sir, wag po sana kayo maingay. Masakit po kasi ang ulo ni nanay. Dahan-dahang itinulak ng bata ang pinto.
Isang mahinang langit-ngit ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Ang sumalubong kay John ay isang amoy na halos nagpaurong sa kanya. Amoy ng sakit. Isang pinaghalong amoy ng gamot pawis at alimuom. Ang silid ay mas maliit pa kaysa sa banyo ng kanyang penthouse. Isang bumbilyang dilaw at mahina ang nag-iisang liwanag. Wala halos laman ng kwarto, maliban sa isang maliit na mesang kahoy, 2 upuang plastik at isang manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig. At sa ibabaw ng kutsyon, nakabaluktot sa ilalim ng isang kumot na puno ng tagpi ay may isang katawan. Isang babae, isang malakas at tuyong ubo, ang umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Isang ubong tila dumudurog sa dibdib, isang tunog ng paghihirap. Napatakbo ang 2 bata sa tabi ng kutsyon. "Nanay, okay ka lang po?" Tanong ni Mia hinahaplos ang likod ng babae. "May kasama po kami, Nay." Sabi niya, tutulungan niya tayo. Sabi naman ni Zoe ang kanyang munting boses ay puno ng pag-asa. Nanatili si John sa may pintuan hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay naninibago pa sa dilim. Dahan-dahang lumapit si Mia sa bintanang natatakpan lamang ng isang lumang kurtina at marahan itong inusog. Isang sinag ng ilaw mula sa poste sa labas ang pumasok sa kwarto. Tumama ito ng diretso sa mukha ng babaeng nakahiga. At sa sandaling iyon, ang mundo ni John ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok sa loob ng 1 segundo. O marahil, 2. Pakiramdam niya ay bibigay ang kanyang mga tuhod. Lahat ng ingay sa labas ay naglaho. Ang babae ay sobrang payat, ang kanyang mga pisngi ay humpak. Ang kanyang buhok ay magulo at walang buhay. Ang kanyang balat ay maputla, may marka ng pagod at sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, sa kabila ng paglipas ng halos 8 taon, sa kabila ng kalupitan ng tadhana, kilala niya ang mukhang iyon, Maria. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang pabulong na dasal, isang salitang puno ng gulat at pagsisisi na hindi niya alam na naroon pa pala. Dahan-dahan ipinihit ng babae ang kanyang ulo patungo sa kanya. Ang mga mata nito, na dati puno ng buhay at saya ay ngayon, ay malabo dahil sa lagnat. Ngunit kahit na ganoon, nakilala siya nito. Agad. At ang nakita ni John sa mga matang yon ay hindi tuwa, hindi ginhawa. Nakita niya ang pagkagulat na agad sinundan ng isang bagay na mas malalim at mas masakit. Hinagpis. Isang sakit na tila nakaukit na sa kaluluwa nito. John, ang kanyang boses ay mahina paos na parang isang alingaw-ngaw mula sa isang nakaraang pilit niyang ibinaon. At ang simpleng pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay hindi isang tanong, kundi isang akusasyon. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay halos parang isang solidong bagay, mabigat na suffocating at puno ng mga salitang hindi masabi sa loob ng 8 taon. Tila napako ang mga paa ni John sa sahig na semento, ang kanyang mga mata ay hindi maialis kay Maria. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng sinaktan niya, ay nasa harap niya ngayon, isang anino na lamang ng dati nitong sigla. Ngunit ang apoy sa mga mata nito ay nananatiling galit. Nagpapalipat-lipat ang tingin ng 2 bata, sina Mia at Zoe, mula sa kanilang ina patungo sa estrangherong lalaki. Hindi nila maintindihan ang kuryenteng bumabalot sa silid, ang bigat ng titigan ng 2 matanda. Ang tanging alam nila ay may mali. Isang malaking pagkakamali. "Anong ginagawa mo dito, John?" Muling tanong ni Maria, at sa pagkakataong ito, may diin sa bawat salita na tila bawat isa ay isang patalim na gusto niyang ibaon sa dibdib ni John. Sinubukan ni John na sumagot, ngunit bago pa man may lumabas na salita, sa kanyang bibig isang malakas at marahas na ubo ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito ordinaryong ubo. Nyugyog nito ang buong katawan ni Maria na parang isang tuyong dahon. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sa pagitan ng kanyang mga daliri,
Nakita ni John ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dugo. Isang maliit na patak ng matingkad na pulang dugo ang lumandas sa gilid ng kanyang labi. Nanay. Sabay na sigaw ng dalawang bata, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Sa isang iglap na wala ang lahat ng pagkukunwari ni John, ang lamig ang pagiging kalkulado, ang pagiging negosyante lahat ay naglaho. Pinalitan ito ng purong takot. Diyos ko, Maria. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-dial siya. Sinong tinatawagan mo? Hirap na tanong ni Maria habang pinupunasan ang kanyang bibig. Ang doktor ko? Mabilis na sagot ni John, ang kanyang boses ay nagpapakita ng awtoridad na matagal nang nawala sa kanya sa loob ng silid na yon. Dr. Ramirez, I need you here. Now, I'm sending you the location. Hindi na niya hinintay ang sagot. Agad niyang pinatay ang tawag at mabilis na ipinadala ang address. Sa gitna ng kaguluhan, habang si Mia ay humahagod sa likod ng kanyang ina at si Zoe ay umiiyak sa takot, napadako ang tingin ni John kay Mia. Sa ilalim ng mahinang ilaw, habang ang mga luha ay kumikinang sa mga mata nito, nakita niya ito ng mas malinaw. Ang kulay abelyana, ang hugis ang paraan ng pagkurap nito habang nag-aalala. Para siyang nakatingin sa isang munting salamin ng kanyang sarili. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mga numero ay nagsimulang tumakbo sa kanyang isipan. 7 taon si Mia. 8 taon na silang hiwalay ni Maria. Posible. Diyos ko, posible. Wala pang 30 minuto, isang ambulansya at isang pribadong sasakyan ang huminto sa bukana ng eskinita na lumikha ng komosyon sa buong lugar. Si Dr. Ramirez, isang respetadong doktor na may puti ng buhok kasama ang isang nurse, ay mabilis na pumasok dala ang kanilang mga gamit. Ang gulat sa kanilang mga mukha nang makita ang kalagayan ng lugar ay hindi nila naitago, ngunit agad silang naging profesional. Habang sinusuri si Maria, inilabas ni John ang 2 bata sa silid. Lumuhod siya sa harap nila. Makinig kayo, sabi niya, sinisikap na maging kalmado. Isasama natin ang nanay niyo sa ospital. Doon gagaling siya. Okay? Tumango si Mia, ngunit si Zoe ay humagulgol. Sasama kami. Ayaw namin iwan si nanay. Oo, sasama kayo. Pangako ni John. Hindi ko kayo iiwan. Mabilis ang mga pangyayari. Isinakay si Maria sa stretcher. Sa ospital agad siyang dinala sa emergency room. Naiwan si John sa malamig at puting waiting area, kasama ang 2 batang hindi bumibitaw sa kanyang damit. Pagkalipas ng 1 oras na tila 1 taon, lumabas si Dr. Ramirez. She's stable for now, John, pero malubha ang lagay niya. Severe pneumonia complicated by malnutrition. We need to admit her. Tumango lang si John. Do everything. I don't care about the cost. Nang makaalis ang doktor, hinarap ni John ang 2 bata na nakaupo sa isang upuang plastik magkayakap. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Maria na nakahiga sa isang hospital bed at idinadaan na sa hallway ay tumawag sa kanya. John! Lumapit siya. Pinaalis muna ni Maria ang mga bata kasama ng isang nurse para bigyan sila ng maiinom. Nang silang 2 na lang, tinitigan siya ni Maria. Wala na ang galit. Ang naroon na lang ay isang pagod na kaluluwa. Kailangan mong malaman, mahina niyang sabi. Huminga ng malalim si John. Ito na. Ang tanong na kanina, pabumubuo sa kanyang lalamunan. Mga anak ko ba sila, Maria? Diretso niyang tanong, ang kanyang boses ay basag. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin si Maria sa kisame na parang doon humuhugot ng lakas. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Tumagal ng ilang sandali bago siya sumagot, isang katahimikang puno ng sakit ng 8 taon. Nang muli siyang tumingin kay John, ang kanyang mga mata ay parang 2 sugat na bukas. Oo, bulong niya. Ang isang salitang yon
ay tumama kay John na parang isang malakas na suntok. Pero isa lang, napakunot ang noo ni John hindi maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Si Mia, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng hikbi. Si Mia lang ang anak mo, John. Siya ang dinadala ko noon. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling pinakamasakit na saksak. Umalis ka, bago ko pa man masabi sa'yo na buntis ako. Iniwan mo ko nang hindi mo alam na iiwan mo rin pala ang sarili mong anak. Parang nabingi si John, ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang ulo. Si Mia, ang anak niya. Si Zoe. Hirap niyang tanong. Umiling si Maria at sa kilos na yon, tila gumuho ang lahat. Hindi mo siya anak. At sa mga salitang yon, sa gitna ng malamig at payapang hallway ng ospital, gumuho ang mundong inakala ni John na matatag niyang kinatatayuan. Ang biyahe mula sa ospital patungo sa penthouse ni John ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang dalawang bata ay nakaupo sa likod ng malambot na leather seat ng Mercedes. Ang kanilang maliliit na katawan ay tila nilalamon ng kalawakan ng sasakyan. Si Mia ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari. Si Zoe naman ay nakatulog na. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang ate. Ang kanyang paghinga ay malalim dahil sa pagod at takot. Nang pumasok sila sa pribadong elevator na diretsong umaakyat sa kanyang unit, ramdam ni John ang pagiging dayuhan ng dalawang bata sa kanyang mundo. Ang makintab na salamin, ang malamig na bakal, ang mabilis na pag-angat, lahat ay bago at marahil ay nakakatakot para sa kanila. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang isang tanawing kahit kailan ay hindi pa nila nakita. Ang penthouse ni John ay hindi isang bahay, isa itong obra maestra ng modernong disenyo. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang. Ang mga pader ay salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng isang 180-degree na tanawin ng kumikislap na mga ilaw ng buong Metro Manila. Ang mga gamit ay kakaunti, ngunit mamahalin. Isang mahabang kulay abong sofa, isang glass coffee table, at ilang abstract na painting na nakasabit sa pader. Ang hangin ay malamig at malinis, at may isang katahimikang halos nakakabingi. Napatigil ang dalawang bata sa may pintuan ng kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at takot. Napayakap si Mia kay Zoe na nagising sa biglaang paghinto. Tila ba natatakot silang humakbang sa nagniningning na sahig, baka madumihan nila ito. Pasok, sabi ni John. Ang kanyang boses ay tila umalingaw-ngaw sa kalawakan ng sala. Napagtanto niya kung gaano siya ka-awkward. Hindi niya alam kung paano pakitunguhan ang mga bata. Itinuro niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Doon ang guest room. Pwede kayong magpahinga. Dahan-dahang naglakad ang magkapatid, magkahawak kamay, na parang naglalakad sa isang museo. Pagpasok nila sa kwarto, lalo silang namangha. Ang kama ay malaki at malambot. May puting-puting kumot. May sarili itong banyo na mas malaki pa sa tinitirhan nilang silid. Isinara ni John ang pinto para bigyan sila ng privacy at napasandal siya sa pader. Ano itong ginagawa ko, tanong niya sa sarili. Ang kanyang perpekto at organisadong buhay ay biglang nagulo. Maya-maya narinig niya ang mahinang iyak mula sa loob ng kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang dalawang bata na nakaupo sa gilid ng malaking kama, magkayakap, at si Zoe ay umiiyak ng tahimik. Si Mia naman, kahit halatang natatakot, ay mahigpit na niyayakap ang kanyang kapatid, hinahagod ang likod nito habang bumubulong ng mga salitang pampatahan. Shhh! Tahan na, Zoe. Nandito lang si ate. Isang tanawing dapat sanay normal sa pagitan ng magkapatid, ngunit para kay John ito ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang puso. Ang dalawang batang ito
na dapat ay nag-aalala lang sa paglalaro ay pasan-pasan ang bigat ng mundo. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat sa marmol na sahig. Bakit? Bakit kayo umiiyak? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Nag-angat ng tingin si Zoe. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng luha. Gusto ko po si nanay, sabi nito sa garalgal na boses. Uwi na po tayo. Hindi alam ni John kung ano ang sasabihin. Paano mo sasabihin sa isang 5 taong gulang na hindi sila pwedeng umuwi dahil ang kanilang tirahan ay isang lugar na hindi angkop para sa isang nagpapagaling, na ang kanilang ina ay nasa ospital at hindi nila alam kung kailan makakalabas. Makinig kayo, sabi niya, umupo sa isang mamahaling upuan sa tapat nila. Gagaling ang nanay ninyo. Nasa ospital siya kung saan aalagaan siya ng mga pinakamagagaling na doktor. Pero kailangan niyang magpagaling. At habang ginagawa niya yon, dito muna kayo sa akin. Ligtas kayo dito. Ang kanyang mga salita ay parang isang business presentation, diretso, walang emosyon. Pero iyon lang ang alam niya. Si Mia na mas matanda ang nagsalita. Sir, babalik po ba tayo sa amin pag magaling na si nanay? May takot sa kanyang tanong. Ang takot na baka ang lahat ng ito, ang malambot na kama, ang malamig na aircon ay pansamantala lang. Sasagot na sana si John ng isang matinis at malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong penthouse. Ang doorbell. Napatayo si John, napakunot ang noo. Sino ang darating ng ganitong oras nang hindi nagpapaalam? Tiningnan niya ang 2 bata. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas. Naglakad siya patungo sa pinto. Sa intercom screen nakita niya ang mukha ni Catherine. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkainip. Binuksan niya ang pinto. Finally, kanina pa kita tinatawagan. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo? Bungad ni Catherine, dire-diretsong pumasok nang hindi man lang naghihintay na papasukin. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na pumuno sa hangin. May emergency, Catherine. Maikling sagot ni John. Emergency. Anong emergency? Sabi ni Catherine, inilapag ang kanyang designer bag sa sofa. Ngunit bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa sahig malapit sa pinto. Ano ang amoy to? Parang amoy lupa. At kaninong maduming tsinelas yan? Itinuro niya ang pares ng sirang sandalyas na iniwan ng magkapatid sa may pintuan. Bago pa man makasagot si John, isang maliit na ulo ang sumilip mula sa pinto ng guest room. Si Zoe na narinig. Ang malakas na boses ay sumilip dahil sa kuryosidad. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Ang kanyang mukha na kanina'y naiinis lang ay biglang napalitan ng purong pagkasuklam. Tiningnan niya si Zoe na parang isang ipis na gumagapang sa kanyang malinis na sahig. Ano yan? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at matinis. Anong ginagawa ng pulubing yan dito, John? Sa narinig na paatras si Zoe at mabilis na nagsara ng pinto. Isang galit na hindi pa naramdaman ni John sa loob ng mahabang panahon ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Humarap siya kay Catherine, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Huwag mo silang tawaging ganyan. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pagbabanta. Tumawa si Catherine, isang tawang walang saya. Bakit ano sila? Mga alaga mong daga. Nagdala ka ng basura mula sa kalye, papasok sa pamamahay mo, sa magiging pamamahay natin. Hindi mo naiintindihan. Giit ni John, pinipigilan ng kanyang boses na tumaas. Ang hindi ko maintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ang isang katulad mo ay magdadala ng ganitong klaseng dumi dito. Sigaw ni Catherine, ang kanyang postura ay puno ng pagmamataas. Nakakahiya ka, John. Paano kung malaman ito ni Daddy? Paano kung makita sila ng mga kaibigan natin? Sisirain mo ang reputasyon mo dahil sa mga bata na yan. They are my responsibility now. Matigas na, sabi ni John, isang desisyong binuo niya sa mismong sandaling iyon.
Natigilan si Catherine. Tinitigan niya si John na parang hindi niya ito kilala. Ang lamig at galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kalkulasyon. Responsibilidad. Dahan-dahan niyang ulit. John, kailangan mong mamili. Sabi niya ang bawat salita ay may bigat. Ako, ang pamilya ko, ang kinabukasan mo, o ang mga pulubing yan na pinulot mo kung saan. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya puno ng isang ultimatum. Hindi mo pwedeng makuha ang lahat, kaya pumili ka. Kinabukasan, pagkatapos ng isa na namang magulong umaga ng pag-aasikaso sa dalawang bata, isang bagay na hindi pa rin sanay si John, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga damit na suot ng magkapatid ay ang mga luma pa rin nilang damit na gusgusin. Ang mga laruan sa guest room ay mga binili ni Paul ng basta-basta. Kailangan nila ng mga bagay na kanila talaga. Mga bagay na sila mismo ang pumili. Magbibihis kayo, sabi niya sa dalawang bata na kasalukuyang naglalaro sa sahig ng sala gamit ang mga mamahaling throw pillow. Aalis tayo. Ang destinasyon isang high-end mall sa Makati. Isang lugar kung saan ang bawat tindahan ay nagbebenta ng mga bagay na ang presyo ay katumbas na ng ilang buwang upa sa dating tinitirhan ni na Maria. Para kina Mia at Zoe, ang pagpasok sa mall ay parang pagpasok sa isang magic kingdom. Ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Ang aircon ay malamig na malamig sa kanilang balat. Ang mga ilaw ay nakakasilaw at ang mga display sa bawat bintana ay parang mga eksena mula sa isang pelikula. Wow! Bulong ni Zoe, ang kanyang mga mata ay bilog na bilog habang nakatingin sa isang fountain sa gitna ng lobby. Sa unang pagkakataon, nakita ni John si Mia na ngumiti ng totoo, isang ngiting hindi nababahira ng pag-aalala. Isang kakaibang init ang gumapang sa dibdib ni John, isang pakiramdam na mas matindi pa kaysa sa tuwa ng pagsasara ng ₱1 bilyong kontrata. Dinala niya sila sa isang mamahaling department store sa seksyon ng mga pambatang damit. Sige, pumili kayo ng kahit anong gusto nyo, sabi niya. Nag-alinlangan pa sa simula ang dalawa, nahihiyang humawak sa mga damit na nakasabit. Ngunit sa pag-uudyok ni John, unti-unti silang nagkalakas ng loob. Tawa ng tawa si John nang isukat ni Zoe ang isang kulay pink na bestida na may malaking ribbon at umikot-ikot na parang isang prinsesa. Si Mia naman ay mas simple, pumipili ng mga maong at t-shirt. Luhod tayo si John, tinutulungan silang magsukat, tinatanong ang kanilang mga sukat, mga bagay na kahit kailan ay hindi niya inakalang gagawin niya. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaramdam siya ng isang simpleng kaligayahan. Ito pala ang pakiramdam. Ito pala ang pakiramdam ng maging isang ama. Pagkatapos ng damit, dumaan sila sa isang tindahan ng laruan. Halos mabaliw ang dalawa sa tuwa. Hinayaan sila ni John na kunin ang lahat ng gusto nila, isang manikang kasing laki ni Zoe, isang set ng building blocks, para kay Mia, mga pangkulay at mga storybook. Paglabas nila ng tindahan, dala-dala ni John ang maraming paper bag. Ang dalawang bata ay masayang naglalakad sa tabi niya. Si Zoe ay may hawak na malaking strawberry milkshake na binili niya para sa kanila. Ang kanilang maliliit na tawa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malumanay na tugtog sa loob ng mall. Ito ang perpektong sandali. Isang bula ng kaligayahan sa gitna ng kaguluhan. At tulad ng lahat ng bula, ito ay biglang pumutok. John, darling, what a surprise. Isang boses na matinis at pamilyar ang tumawag mula sa kanilang likuran. Napatigil si John at ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho. Humarap siya at nakita si Catherine kasama ang dalawa pa niyang kaibigang sosyalera. Lahat sila ay nakatingin sa kanya at pagkatapos ay sa dalawang batang gusgusin sa kanyang tabi na may halong pagtataka at pagkamuhi. Catherine, malamig na bati ni John. Anong ginagawa mo dito? Kasama sila.
Tanong ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng pait. Idiniin niya ang salitang sila na parang isang maruming bagay. Ang mga kaibigan niya ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay mapanuri. I'm shopping, simpleng sagot ni John. For the kids. Tumawa si Catherine, isang tawang mapakla. Kids, John, nakakahiya ka. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Ano na lang ang sasabihin nila na ang isang John Alcantara ay yaya na ngayon ng mga anak sa labas. Ang mga salitang anak sa labas ay tumama kay Mia na parang isang sampal. Nakita ni John ang sakit na dumaan sa mga mata ng kanyang anak. Napaatras ito, hinila si Zoe palapit sa kanya. Tumigil ka, Catherine, mariing sabi ni John. Ngunit hindi nakinig si Catherine. Lumapit pa ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hiya. Tiningnan niya si Zoe mula ulo hanggang paa. At ikaw, sabi niya, itinuro ang bata. Ang dungis-dungis mo. Huwag kang lalapit-lapit sa akin. Baka madumihan mo pa itong Chanel dress ko. Sa takot, napaatras si Zoe. Ngunit sa kanyang pag-atras, nabunggo niya ang braso ni John. Ang hawak niyang strawberry milkshake ay tumapon diretso sa puting-puting bestida ni Catherine. Isang malakas at nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Tingnan mo ang ginawa mo, maliit na halimaw ka. Lahat ng tao sa paligid nila ay napatingin. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanila. Si Catherine, na tila nawala sa sarili sa galit, ay tiningnan ang malaking pulang mantsa sa kanyang damit. At pagkatapos ay tiningnan si Zoe na may purong pagpatay sa kanyang mga mata. Si Zoe ay nanginginig sa takot, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Sa isang mabilis na kilos, itinaas ni Catherine ang kanyang kamay, handang sampalin ang umiiyak na bata. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, sa mukha ni Zoe, isang kamay na bakal ang pumigil sa kanyang braso sa ere. Nahinto ang lahat. Tumingala si Catherine, gulat at galit, at sinalubong siya ng mga mata ni John. Wala nang bakas ng pag-ibig o kahit na respeto sa mga matang iyon. Ang naroon na lang ay isang galit na mas malamig pa kaysa yelo. Isang galit ng isang amang poprotektahan ang kanyang anak kahit anong mangyari. Huwag mo siyang sasaktan. Ang bawat salita ay mabagal, mabigat at puno ng isang pagbabantang kahit kailan ay hindi pa narinig ni Catherine mula sa kanya. Nakatayo sila roon sa gitna ng mall, sa harap ng daan-daang matang nakatingin. Si John mahigpit ang hawak sa braso ng kanyang fiancé. Si Catherine, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. At sa likod ni John ang dalawang batang babae, magkayakap nanginginig, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong nakatayong matatag sa harapan nila para ipagtanggol sila. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay mas tahimik pa kaysa dati. Ang mga paper bag na puno ng mga bagong damit at laruan ay nakakalat sa likod ng sasakyan, ngunit ang kanilang kinang ay tila nawalan ng saysay. Ang saya na naramdaman nila kanina ay ganap ng naglaho, pinalitan ng isang mabigat na ulap ng takot at kalituhan. Hindi na nagsalita pa si John. Pagdating sa unit, agad niyang inutusan ng dalawang bata na pumasok sa kanilang kwarto. Hindi siya galit sa kanila, ngunit kailangan niya ng espasyo para huminga. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagring mga tawag mula kay Catherine sa ama nito at marahil sa lahat ng nakasaksi sa iskandalo sa mall. Hindi niya pinansin ang mga ito. Gabi na nang lumabas siya sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang sinilip ang kwarto ng mga bata. Nakita niya silang natutulog na magkayakap sa ilalim ng makapal na kumot. Si Zoe ay mahimbing, ngunit si Mia ay hindi mapakali. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Kahit sa pagtulog, hating gabi na. Nakaupo si John sa madilim niyang sala, isang baso ng whiskey, ang hawak nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang eksena sa mall ay paulit-ulit na naglalaro. Sa kanyang isipan, ang takot sa mga mata ni Zoe
Ang sakit sa mukha ni Mia ang galit ni Catherine at ang sarili niyang reaksyon, ang instinct na protektahan sila, isang damdaming mas malakas pa sa anumang ambisyon o business deal. Isang mahinang kaluskos ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Nakatayo sa bukana ng pasilyo si Mia, yakap-yakap ang isang unan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Hindi ako makatulog. Mahina niyang sabi, "Halika dito." Sabi ni John, ang kanyang boses ay malumanay. Lumapit si Mia at umupo sa kabilang dulo ng mahabang sofa, pinapanatili ang distansya. "Binangungot ka ba?" tanong ni John. Umiling si Mia. "Hindi po. Iniisip ko lang po si nanay." At pagkatapos ay idinagdag niya sa mas mahinang boses, "At yung babae kanina." Huminga ng malalim si John. "Pasensya ka na sa nangyari kanina. Hindi dapat nangyari iyon." "Galit po ba siya sa amin dahil mahirap kami?" Tanong ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng isang inosenteng sakit na dumurog sa puso ni John. Hindi makasagot si John. Paano niya ipapaliwanag ang kasakiman at pagmamataas ni Catherine sa isang 7 taong gulang na bata? Hindi dahil sa inyo. Pagsisinungaling niya, "May problema lang kami." Tumingin si Mia sa kanya, ang kanyang mga mata ay parang dalawang malalim na balon sa dilim. Ang mga matang iyon, ang mga matang kaparehong-kapareho ng sa kanya. "Bakit po ninyo kami tinutulungan?" tanong ng bata. Isang tanong na matagal na nitong gustong itanong. "Hindi naman po kami kaano-ano. Bakit po kayo mabait sa amin?" Tinitigan ni John ang kanyang baso. Ang amber na likido ay kumikinang. Ito na ang sandaling hindi niya maiiwasan. Ang katahimikan ng mga sikreto, ito ang nagdudulot ng sakit kay Mia. Ang pag-iisip na siya ay isang charity case, isang bagay na maaaring iwanan anumang oras. Huminga siya. Nang malalim, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong babago sa lahat. "Mia," panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na napakahalaga." Umupo siya ng diretso at tiningnan ng bata sa mata. "Hindi aksidente na nagkita tayo. Hindi aksidente na nandito kayo ngayon." Napakunot ang noo ni Mia, hindi maintindihan. "Matagal ko nang kilala ang nanay mo." Pagpapatuloy ni John. "Matagal na, bago ka pa man ipanganak. Naging magkasintahan kami. Nagmamahalan kami." Ang bawat salita ay mabigat, isang pag-amin sa isang kasalanang matagal niyang tinago. "Pero nagkamali ako, Mia. Isang napakalaking pagkakamali. Iniwan ko siya." Nakita niya ang pag-unawa na dahan-dahang nabubuo sa mga mata ng bata. Matalino si Mia, mas matalino kaysa sa inaakala niya. "Iniwan niyo po siya noong buntis siya." Ang tanong ni Mia ay hindi isang tanong kundi isang konklusyon. Ang kanyang boses ay isang bulong-puno ng sakit at pagtataka. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni John, isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng maraming taon. Tumango siya. "Hindi ko alam." Halos pabulong niyang sabi. Hindi niya sinabi sa akin dahil sobra ko na siyang nasaktan. Pero oo, iniwan ko siya noong dinadala ka niya sa sinapupunan niya. Ang katahimikang sumunod ay mas mabigat pa kaysa kanina. Si Mia ay hindi gumagalaw, ang kanyang maliit na katawan ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay John, puno ng isang bagyo ng mga emosyon, gulat, sakit, kalituhan, galit at isang kislap ng pag-asa na pilit niyang pinipigilan. "Kayo po ba?" Hindi niya matapos ang tanong. Tinapos ito ni John para sa kanya, ang kanyang boses ay basag sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Oo, Mia. Ako ang tatay mo." Sa pag-amin na yon, tila gumuho ang lahat ng pader sa pagitan nila. Ngunit bago pa man makapag-react si Mia, bago pa man niya mayakap ang amang ngayon lang niya nakilala o sigawan ito sa galit, isang tanong na mas mahalaga ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na nagpapakita kung nasaan talaga
ang kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay napuno ng sariwang luha. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi para sa kanyang sarili. Paano po si Zoe? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-aalala. Kung tatay kita, ibig sabihin hindi niya kayo tatay. At sa tanong na yon, sa gitna ng madilim at marangyang sala, napagtanto ni John ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi lang isang buhay ang sinira niya, dalawa. Kung malalaman niya may iwan siyang mag-isa, patuloy ni Mia ang kanyang mga hikbi, ay hindi na mapigilan. Magkakaroon ako ng tatay, pero siya wala. Hindi po yun pwede. Hindi po yun patas. Ayokong magkaroon ng tatay kung masasaktan ng kapatid ko. Ilang araw, pagkatapos ng gabi ng pag-amin, isang bagong bagyo ang paparating sa buhay ni John, isang bagyo na nagmula sa malayong probinsya. Si Lourdes, ang ina ni Maria, ay isang babaeng hinubog ng lupa at ng hirap. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya na nagsasabi ng mga kwento ng pagtitiis at sakripisyo. Ang kanyang mga kamay ay mag-aspang sanay sa pagtatrabaho sa bukid. At ang kanyang mga mata ay may talim na kayang tumagos sa anumang pagkukunwari. Nang mabalitaan niya ang nangyari sa kanyang nag-iisang anak, agad siyang sumakay ng bus patungong Maynila, dala ang isang bayong ng mga prutas at gulay at isang pusong puno ng galit at pag-aalala. Naabutan siya ni John sa lobby ng ospital. Sa unang tingin pa lang, alam na ni John kung sino ito. Ang mga mata ni Maria, bago pa ito pinaglaruan ng tadhana, ay nakuha nito mula sa kanyang ina. Kayo po ba ang ina ni Maria? Magalang na tanong ni John. Hindi siya sinagot ni Lourdes. Sa halip tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang mamahaling damit. Sino ka? Tanong nito. Ang boses ay matigas na parang bato. John po. Isang kaibigan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Lourdes. Kaibigan, ikaw ba yung kaibigan na sumira sa buhay ng anak ko? 8 taon na ang nakalipas. Natigilan si John. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kilala kita. Pagpapatuloy ng matanda ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Ikaw yung lalaking Maynila na nangako ng kung ano-ano sa anak ko. Ikaw yung dahilan kung bakit siya umuwing luhaan pinagtitinginan ng buong baryo at kinailangan kong isangla ang kapiraso naming lupa para lang makapagsimula siyang muli dito sa syudad kasama ang kanyang anak. Bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni John. Ngayon niya lang nalaman ang buong lawak ng pinsalang kanyang idinulot. Nilampasan siya ni Lourdes na parang isang basahan at naglakad patungo sa kwarto ni Maria. Mula noon, sa tuwing bibisita si John, kasama ang mga bata, naroon si Aling Lourdes, isang presensyang malamig at tahimik. Hindi siya kinakausap nito, ngunit ang mga titig nito ay sapat na para iparamdam kay John na hindi siya welcome, na isa siyang lason na pilit na pumapasok sa buhay ng kanyang pamilya. Isang hapon pagkatapos ihatid ang mga bata sa isang playdate na inayos ni Paul, nagpasya si John na dalawin si Maria ng mag-isa. Nagdala siya ng isang basket ng prutas at isang termos ng mainit na sabaw na personal niyang ipinaluto sa kanyang chef. Pagdating niya sa pintuan ng kwarto, nakita niya si Aling Lourdes na nagbabalat ng mansanas sa tabi ng kama ni Maria. Magandang hapon po, bati ni John. Itinigil ni Lourdes ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo, inilapag ang kutsilyo at hinarangan ang pintuan. Anong kailangan mo dito? Dadalawin ko lang po si Maria. Nagdala ako ng pagkain. Kinuha ni Lourdes ang basket mula sa kanyang kamay. Binuksan niya ito, sinilip ang laman, at pagkatapos ay ginawa ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni John. Sa harap niya, dahan-dahan niyang itinapon ang laman ng basket sa basurahan sa tabi ng pinto. Ang mamahaling mansanas, ang mga ubas, ang termos ng sabaw, lahat ay bumagsak ng may kasamang kalabog.
Hindi namin kailangan ng limos mo. Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Sa tingin mo ba, dahil mayaman ka mabibili mo ang kapatawaran? Sa tingin mo ba ang mga prutas na yan ay kayang punan ng 8 taon ng paghihirap ng anak ko? Ang 8 taon na pinalaki niya ang anak mo ng mag-isa habang ikaw ay nagpapakasasa sa pera mo. Aling Lourdes, alam ko pong nagkamali ako. Nagkamali, putol ng matanda, isang sarkastikong tawa ang kumawala. Ang pag-iwan sa isang buntis ay hindi pagkakamali. Isa yung kasalanan, isa yung kaduwagan. Lumapit ito at ngayon ay nakatayo na sila nang magkaharap. Amoy ni John ang amoy ng bawang at lupa. Mula sa matanda, isang amoy na sumisigaw ng tunay na paghihirap. Umalis ka. Sabi nito, ang kanyang boses ay halos isang pabulong na sigaw. Habang maaga pa, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay namin. Kaya naming mabuhay nang wala ka. Ginawa na namin yon sa loob ng 8 taon. Kaya naming gawin ulit. Pero ang mga bata, mas lalo lang silang masasaktan pag nalaman nilang ang mabait na estrangherong tumutulong sa kanila ay ang parehong duwag na tumalikod sa kanilang ina. Nakatayo lang si John doon, tinatanggap ang bawat salitang parang suntok. Walang depensa, walang maidadahilan, dahil lahat ng sinabi ng matanda ay totoo. Mula sa loob ng kwarto, isang mahinang boses ang tumawag. Inay, John, tamaan na yan. Narinig ni Maria ang lahat. Napapikit si Aling Lourdes, isang luha ng frustrasyon ang tumulo sa kanyang pisngi. Humarap siyang muli kay John, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Pakinggan mo ko, sabi niya, idinuro ang daliri sa dibdib ni John. Maaring napatawad ka na ng anak ko, pero ako hinding-hindi. At tandaan mo ito sa oras na saktan mong muli. Ang anak ko o ang mga apo ko, kahit gaano kapakayaman hahanapin kita. At ako mismo ang maniningil sa'yo. Pagkasabi noon, tumalikod ito at pumasok sa kwarto, isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si John sa hallway, mag-isa, dala ang bigat ng isang kasalanang ngayon niya lang lubusang naintindihan. Hindi lang isang babae ang kanyang tinalikuran, isang buong pamilya, isang buong buhay, at ang pagbabayad para doon ay nagsisimula pa lang. Ang mga salita ni Aling Lourdes ay parang mga multong sumunod kay John pauwi. Bawat akusasyon, bawat patak ng luha ng matanda ay nakaukit na sa kanyang isipan. Pagdating sa kanyang penthouse, hindi siya dumiretso sa bar para uminom, gaya ng dati niyang ginagawa kapag problemado. Sa halip, pumasok siya sa kanyang home office, isang silid na napapalibutan ng salamin at puno ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, mga tropeo, mga litrato, kasama ang mga maimpluwensyang tao. At sa gitna ng lahat, isang malaking architectural na modelo. Ang modelo ng Elysium Towers. Tinitigan niya ito. Ang makintab na mga toreng babago sa skyline ng syudad. Ang proyektong magpapatibay sa kanyang legacy. At ang proyektong sisira sa komunidad kung saan minsang nanirahan ang kanyang pamilya. Kanina sa ospital, isa lamang siyang duwag sa harap ng isang galit na ina. Ngunit dito sa kanyang kaharian siya ang hari. Isang salita niya lang, magpapatuloy ang lahat. Isang salita niya lang, mabubura ang eskinita, ang bahay, ang lahat ng alaala, ng kahirapan din na Maria. Ngunit habang tinititigan niya ang perpektong modelo, hindi na mga tore ang nakikita niya. Nakikita niya ang mukha ni Mia na puno ng takot. Nakikita niya ang mga luha ni Zoe. Naririnig niya ang ubos lakas na ubo ni Maria. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Paul. Paul, kailangan kita dito. Ngayon na. Pagdating ni Paul, nakita niya si John na nakatayo sa harap ng modelo, ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, may problema po ba? I-review mo ang lahat ng kontrata para sa Elysium Project. Utos ni John, hindi inaalis ang tingin sa modelo. Hanapin mo ang lahat ng penalty clauses. Alamin mo kung magkano ang aabutin natin
Kung i-pull out natin ang proyekto, natigilan si Paul. Sir, I pull out. Pero ito na po ang pinakamalaking proyekto natin. Bilyones ang nakataya dito. Alam ko, sagot ni John. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Sa mga sumunod na araw, isang bagong John ang nakita ng kanyang mga anak. Mas madalas siyang nasa bahay. Sa gabi, sa halip na magbabad sa trabaho, uupo siya sa sahig ng sala. Kasama nila, tinuturuan si Mia sa kanyang assignment sa math at binabasahan si Zoe ng mga kwentong pambata hanggang sa makatulog ito. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng kwento tungkol sa isang hari na iniwan ang kanyang kaharian para hanapin ang kanyang nawawalang anak, napatingin si Mia sa kanya. Tatay, bulong nito ginagamit ang salitang napagkasunduan nilang gamitin kapag sila lang ang magkasama. Kung kayo po yung hari, iiwan niyo rin po ba ang palasyo niyo? Tinitigan ni John ang kanyang anak. Ang inosenteng tanong nito ay tumama sa kanya ng direkta. Oo, sagot niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang bawat salita. Para sa'yo, iiwan ko ang lahat. Kinabukasan ipinatawag ni John ang isang emergency board meeting. Nandoon ang lahat ng investors kabilang na ang ama ni Catherine, si Don Ricardo, isang lalaking kasing lamig at kasing kalkulado niya. Walang paligoy-ligoy si John. Gentlemen, I have decided to terminate the Elysium Towers project. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa conference room na agad sinundan ng isang malakas na bulungan. Ano sa may? Sigaw ni Don Ricardo tumayo mula sa kanyang upuan. Nababaliw ka na ba, John? Alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawala sa atin? Alam kong kalmadong sagot ni John at handa ang kumpanya na bayaran ang lahat ng kaukulang danyos. Mayroon akong ibang plano para sa lupaing iyon. Isang low-cost housing project marahil o isang community center. Housing Project Community Center. Tumawa ng malakas si Don Ricardo. Saan ka kikita dyan? Pinapasok mo ang politika sa negosyo, John, malaking pagkakamali. Yan pa mo? Hindi ito politika. Giit ni John ang kanyang mga mata ay matatag. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Ang meeting ay nauwi sa sigawan. Pinagbantaan siya ng mga kaso ng pag-pull out ng lahat ng investments, ngunit sa gitna ng lahat ng banta at galit na natiling kalmado si John. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi pera ang nagpapatakbo sa kanyang desisyon, kundi konsensya. Pag-uwi niya ng gabing iyon pagod, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Tumunog ang kanyang telepono. Si Catherine. You're a fool, John. Sigaw nito mula sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sinira mo ang lahat. Ang tiwala ni Daddy ang tiwala ng mga investor. Para saan? Para sa mga basura na yon. Huwag mo silang tawaging basura. Mariing sabi ni John. Sinira mo ang sarili mo, John, at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Pagbabanta ni Catherine. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Sa tingin mo ba hahayaan ka lang ni Daddy na gawin to? Magbabayad ka. Tandaan mo iyan. Magbabayad ka ng mahal. At pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Nakatayo si John sa dilim, nakikinig sa dial tone. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang pagtalikod sa kanyang dating buhay ay may kapalit. At ang halaga nito ay mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Ngunit habang iniisip niya ang dalawang batang mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, alam niyang handa siyang bayaran ang anumang halaga. Ang pagbabanta ni Catherine ay hindi isang biro. Ilang araw lang, pagkatapos ng board meeting, nagsimulang gumuho ang mundong binuo ni John. Ang mga bangko ay biglang nag-recall ng kanilang mga pautang. Ang mga kasosyo sa negosyo na dati tumatawag sa kanya araw-araw ay hindi na makontak. Ang media na dati pumupuri sa kanya ay nagsimulang maglabas ng mga artikulong nagdududa sa kanyang katinuan sa pagnenegosyo. Ramdam niya ang kamay ni Don Ricardo sa likod ng lahat ng ito, isang paalala
na sa mundo ng mayayaman ang utang na loob at pagkakaibigan ay madaling mabura ng galit. Ngunit hindi na tinag si John. Ang bawat atake ay lalo lang nagpatibay sa kanyang desisyon. Isang gabi, habang tinutulungan niya sina Mia at Zoe sa kanilang art project, isang gulo ng pandikit glitter at colored paper sa kanyang mamahaling dining table, isang malakas at walang tigil na pag-doorbell ang umalingaw-ngaw. Hindi na niya kailangang tingnan ang intercom. Alam na niya. "Manatili kayo sa kwarto," sabi niya sa dalawang bata na natakot sa biglaang ingay. "Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari." Nang masiguro niyang nakasara na ang pinto ng kwarto, huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto ng penthouse. Nakatayo doon si Catherine. Ang kanyang mukha ay walang makeup. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang pinaghalong galit at desperasyon. Hindi na siya ang perpektong fiancé na kilala niya. Isa siyang sugatang hayop na handang manakmal. "Kailangan nating mag-usap." Sabi nito, itinulak siya papasok at isinara ang pinto ng may kalabog. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Catherine." Meron on, sigaw niya ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na sala. "Binibigyan kita ng huling pagkakataon, John. Huling-huli na. Kalimutan mo na ang kahibangan na to. Ituloy mo ang Elysium. Iwanan mo na ang babaeng yon at ang mga anak niya sa labas. Gawin mo yon at kakausapin ko si Daddy. Aayusin ko ang lahat." Nilapitan niya si John, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang braso. "Please, John, huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin, ang kinabukasan natin." Dahan-dahang inalis ni John ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya si Catherine sa mata. At ang nakita niya ay hindi pag-aalala, kundi takot-takot na mawala ang posisyon, ang kapangyarihan, ang buhay na inaasahan niya. "Walang tayo, Catherine," mariing sabi ni John, "at hinding-hindi ko sila iiwanan." Ang huling hibla ng pagpipigil sa mukha ni Catherine ay napigtas. Bakit humagulgol siya hindi sa sakit kundi sa galit? Dahil ba sa babaeng yon? Anong meron siya na wala ako? Isa lang siyang hamak na probinsyana, isang talunan, at ang mga anak niya, mga bastarda lang sila na walang lugar sa mundo natin. Ang bawat salita ay isang lason, ngunit hindi na ito tumatalab kay John. "Mali ka," kalmado niyang sabi. Siya, sa kabila ng lahat ng hirap, ay may dignidad, isang bagay na hindi mo kailanman magkakaroon, at ang mga batang iyon, huminto siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Sila ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko." Parang isang sinampal si Catherine. Napaatras siya, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. At ang sakit na yon ay mabilis na naging purong galit. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid ng sala, naghahanap ng isang bagay na masisira. At nakita niya ito. Sa isang gilid ng coffee table, nakalagay ang isang maliit na manikang gawa, sa retaso halatang gawa kamay. Ito ang paboritong laruan ni Zoe, na personal nitong ginawa sa tulong ni Mia. Sa isang mabilis na kilos, dinampot ito ni Catherine. "Kung ganoon," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, "kung mas mahalaga sa iyo ang mga basurang ito." Itinaas niya ang manika, akmang ihahagis ito sa pader na salamin. "Huwag," sigaw ni John. Hinablot niya ang braso ni Catherine. Sa kanilang paghahatakan, natabig ni John ang isang baso ng red wine na nasa mesa. Ang matingkad na pulang alak ay tumapon diretso sa dibdib ng puting-puting bestida ni Catherine, kumakalat na parang isang malaking sugat. Natigilan sila pareho. Tumingin si Catherine sa mantsa sa kanyang damit at pagkatapos ay tumingin kay John. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala, pinalitan ng isang malamig at payapang realisasyon. Tapos na. Dahan-dahan, kinalas ni John ang kanyang pagkakahawak sa manika. Inilagay niya ito nang maingat pabalik sa mesa. Huminga siya ng malalim, tinititigan ang babaeng minsan
ay pakakasalan na sana niya. Tapos na tayo, Catherine. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Hinubad niya ang mamahaling engagement ring mula sa kanyang daliri, isang diamanteng sumisimbolo sa isang alyansang negosyo, hindi sa pag-ibig. Maingat niyang ipinatong ito sa glass coffee table sa tabi ng manikang gawa sa ritas. Ang dalawang bagay na magkatabi, isang simbolo ng kanyang nakaraan at isang simbolo ng kanyang hinaharap. Umalis ka na, sabi niya, at huwag ka nang babalik. Tinitigan ni Catherine ang singsing at pagkatapos ay si John. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na parang isang maskara. You will regret this, bulong. Bulong niya. Hindi ito isang banta, isa itong sumpa. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng kanyang buhay, dala ang mantsa ng pulang alak sa kanyang dibdib na parang isang marka ng kanilang marahas na pagtatapos. Nang marinig ni John ang pagsara ng pinto ng elevator, napasandal siya sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Napapikit siya ang bigat ng kanyang desisyon ay bumagsak sa kanya. Sinira niya ang lahat, ang kanyang negosyo, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata at makita ang maliit na manika na nakapatong sa mesa buo at hindi nasira, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang mahinang pagbukas ng pinto ang narinig niya. Dalawang maliliit na ulo ang sumilip. Tatay. Tanong ni Mia, ang kanyang boses ay puno ng takot. Okay ka lang po. Ngumiti si John, isang tunay at pagod na ngiti. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Halik kayo. Tumakbo ang dalawang bata patungo sa kanya. Niyakap niya sila nang mahigpit, isiniksik ang kanyang mukha sa kanilang buhok. Sa gitna ng gumuho niyang imperyo, hawak niya ang kanyang tunay na yaman. Sa wakas, malaya na siya. Ang mga buwan na sumunod ay isang pagsubok sa katatagan. Ang imperyong binuo ni John ay unti-unting gumuho. Inilit ng mga bangko ang ilan sa kanyang mga ari-arian. Iniwan siya ng mga kasosyo. Ang pangalang John Alcantara, na dati simbolo ng tagumpay, ay naging isang babala sa mundo ng negosyo. Ngunit sa bawat pirasong nawawala sa kanyang dating buhay, isang bagong piraso naman ang nabubuo sa kanyang puso. Makalipas ang 6 na buwan, sa wakas ay nakalabas na ng ospital si Maria. Hindi pa siya ganap na malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng muling kislap. Ang sakit ay nag-iwan ng mga peklat, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng isang bagong tapang. Sa araw ng kanyang paglabas, hindi sila bumalik sa madilim na eskinita sa Cubao. Hindi rin sila tumuloy sa malamig at malawak na penthouse ni John. Dinala sila ni John sa isang lugar na pinili niya nang may buong pag-iingat. Isang simpleng apartment sa isang tahimik na subdibisyon sa Quezon City. Hindi ito marangyang, ngunit ito'y maliwanag at maaliwalas. Mayroon itong maliit na hardin sa likod kung saan pwedeng maglaro ang mga bata. May sapat na espasyo para sa kanilang tatlo. Ito ay isang tahanan. Hindi ko ito matatanggap, John, sabi ni Maria habang inililibot ang kanyang tingin sa loob ng apartment na kompleto na sa gamit. Masyado na itong malaki. Hindi ito para sa akin, Maria. Para sa inyo ito, sagot ni John. Isipin mo na lang na ito ay paunang bayad sa 8 taon kong pagkakautang. Hindi na tumira si John kasama nila. Alam niyang kailangan ni Maria ng espasyo para muling buuin ang kanyang sarili. Ngunit araw-araw nandoon siya. Siya ang naghahatid at nagsusundo sa mga bata sa eskwela. Siya ang tumutulong sa kanila sa kanilang mga takdang aralin. Siya ang kasama nilang kumakain ng hapunan, nakikinig sa mga kwento nila tungkol sa kanilang araw. Unti-unti isang bagong routine ang nabuo. Isang routine na puno ng mga simpleng bagay, pagbisita sa parke tuwing Sabado, pagkain ng sorbetes, panonood ng mga cartoon sa umaga. Ang pagitan nina John at Maria ay hindi na napuno ng romansa ng nakaraan, kundi ng isang bagay na mas malalim at mas matatag, isang partnership
na nakasentro sa kapakanan ng dalawang batang pinakamamahal nila. Natupad ang pangako ni John. Formal niyang inadopt sina Mia at Zoe. Sa mga papeles pareho na silang Alcantara. Sa puso, matagal na silang kanya. Isang hapon, isang taon, pagkatapos ng gabing nagbago ang lahat, nakaupo sila sa isang bench sa parke. Si Maria, na mas malusog na ngayon at nakahanap ng trabaho bilang isang online art tutor, ay tahimik na nakamasid. Si John ay nakatingin sa dalawang batang masayang naglalaro sa swing. Si Mia na ngayon ay mas may kumpiyansa na ay tinutulak ng malakas ang kanyang kapatid. Si Zoe na ang mga mata ay hindi na laging puno ng takot. Ay tumatawa ng malakas ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig ni John. "Nagsisisi ka ba?" Biglang tanong ni Maria, hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Napalingon si John sa kanya. "Saan?" "Sa lahat," sabi ni Maria. "Sa pag-iwan mo sa lahat ng ito, ang pera, ang kapangyarihan, ang buhay na dati mong kilala." Tumingin muli si John sa kanyang mga anak. Ang tawa ni Zoe. Ang ngiti ni Mia habang itinutulak ang duyan. Ang sinag ng hapon sa kanilang mga buhok. Hindi sagot niya, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang ganap na katotohanan sa kanyang mga salita. Ang buhay na yon, Maria, hindi kalayaan yon. Isa iyong kulungan. Isang kulungan na ako mismo ang gumawa puno ng mga bagay na walang kahulugan. Itinuro niya ang mga bata. "Ito," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ito ang totoo. Ito ang mahalaga." Isang tawag ang pumukaw sa kanilang sandali. "Papa!" Sigaw ni Zoe. "Tingnan mo, mas mataas na ang lipad ko." Tumayo si John. Papa, isang salitang kahit kailan ay hindi niya inakalang tatawagin sa kanya ng isang batang hindi niya kadugo, ngunit ngayon ay tila ito ang pinakamahalagang titulo sa buong mundo. "Nakikita kita, anak." Sigaw niya pabalik, isang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya sa mga bata, tinulungan si Zoe na mas itulak pa ang swing. Si Mia ay bumaba at yumakap sa kanyang baywang. "Salamat po, tatay." Bulong nito sapat lang para marinig niya. Yinakap ni John ang kanyang anak, ang kanyang tunay na anak, at naramdaman niya ang maliliit na braso ni Zoe na yumakap din sa kanyang binti. Mula sa bench, pinanood sila ni Maria. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Si Aling Lourdes, na naroon din at nagbabantay, ay napailing na lang, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang maliit na ngiti rin sa gilid ng kanyang bibig. Ang pamilya nila ay hindi perpekto. Ito ay binuo mula sa mga abo ng pagkakamali, pagsisisi at sakit. Ngunit ito ay totoo at ito ay buo. Hindi na muling naging hari si John Alcantara sa isang torenggaring. Ngunit sa maliit na parkeng iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, habang yakap-yakap ang dalawang batang babae na nagturo sa kanya kung paano magmahal, naramdaman niya na mas mayaman pa siya kaysa dati. Dahil sa wakas, natagpuan niya ang kanyang tunay na kaharian. Natagpuan niya ang kanyang tahanan. Ang buhay ay nagpatuloy sa isang mapayapang ritmo. Ang kaarawan ni Zoe ay dumating at sa unang pagkakataon ito ay isang tunay na selebrasyon. Naghanda si John ng isang maliit na salo-salo sa hardin ng kanilang apartment. Naroon si Maria, si Aling Lourdes na ngayon ay may maliliit ng nangiti sa labi, at si Paul na naging ninong na ng mga bata. Si Zoe, suot ang isang bestidang parang sa prinsesa, ay hindi mapawi ang nangiti habang pinapanood siyang paliparin ni John sa ere. "Mas mataas pa, Papa. Mas mataas pa," tawa ng bata. Papa. Ang salitang yon para kay John ay mas matamis pa kaysa sa tunog ng bilyon-bilyong piso. Sa gitna ng tawanan, habang abala ang lahat, isang lalaki, ang tahimik na nagmamasid mula sa di kalayuan sa labas ng bakod ng subdivision. Matangkad, makisig, at may isang ngingiting tila sanay mang-akit.
Siya si Mac. Kinabukasan sa parke, habang naglalaro ang mga bata, isang estranghero ang lumapit kay Zoe. "Hay, ang ganda mo namang bata," sabi ng lalaking ngumingiti. "Ako si Marco." Agad na naramdaman ni John ang panganib. Sa isang mabilis na kilos, tumayo siya sa pagitan ng lalaki at ni Zoe. "May kailangan kang tanong ni John." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa ilalim. "Relax lang pare," sabi ni Marco, itinaas ang kanyang mga kamay. "Gusto ko lang makita ang anak ko." Natigilan si John. Tumingin siya kay Maria na namutla nang makita kung sino ang lalaki. Hinila niya agad ang dalawang bata palayo. "Wala kang anak dito?" mariing sabi ni John. Tumawa si Marco. "Wag na tayong maglokohan. Alam kong alam mo. Nakita ko kayo. Ang yaman niyo na pala ha. Mukhang maganda ang buhay ng anak natin, Maria." Ang gabi ay puno ng tensyon. Pagkatapos mapatulog ang mga bata, hinarap ni na John at Maria ang problema. Anong gusto niya, tanong ni John. "Pera malamang." Sagot ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig. Ganon pa rin siya, oportunista. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, nagpakita si Marco sa apartment nila. Nagdala siya ng isang malaking teddy bear para kay Zoe. "Pasensya na kung nabigla ko kayo kahapon," sabi niya, puno ng pagkukunwaring pagsisisi. "Gusto ko lang namang makabawi. Gusto kong maging ama sa anak ko." Si John, na gustong-gusto na siyang suntukin, ay pinigilan ang sarili. Si Maria, na nakita ang takot sa mga mata ni Zoe na nagtatago sa likod ni John, at ang kalituhan sa mukha ni Mia ang humarap sa kanya. "Hindi dito, Marco," sabi ni Maria, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. "At hindi sa harap ng mga bata." "Sige," sabi ni Marco, ngumingisi, alam na nakuha niya ang gusto niya. Saan at kailan? Tinitigan siya ni Maria, isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang mga mata. Ito ang multo na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Bukas, sa isang lugar na ako ang pipili, at tayong tatlo lang. Ang napiling lugar ni Maria ay isang simpleng coffee shop, isang lugar na neutral at pampubliko. Dumating sina John at Maria ng magkasama. Si John ay gustong manatili sa labas bilang suporta, ngunit umiling si Maria. Kailangan niyang makita na magkasama tayo. Sabi niya na isang pamilya tayo. Pagpasok nila, naroon na si Marco nakaupo na parang isang business executive naghihintay. "Salamat sa pagdating." Simula niya puno ng kumpiyansa. "Diretsuhin mo na, Marco. Anong kailangan mo?" sabi ni Maria, walang paligoy-ligoy. Ngumiti si Marco. "Simple lang. Gusto ko ng karapatan sa anak ko, visiting rights, at syempre dahil sa emotional distress na dinulot ng pagtatago niyo sa kanya sa akin, at dahil kailangan kong suportahan ang paglaki niya, siguro naman isang maliit na financial settlement ay sapat na." Tumawa si John, isang tawang walang saya. "Financial settlement? Pagkatapos mo siyang iwanan ng 6 na taon. Wala akong trabaho noon. Bata pa ko." Pagdadahilan ni Marco. "Pero ikaw, tingnan mo. Kahit bumagsak ka na raw, mayaman ka pa rin. Kaya mo siyang bigyan ng magandang buhay. At bilang ama niya, may karapatan din ako doon. Ang pagiging ama ay hindi karapatan, Marco. Isa iyong responsibilidad." Sabi ni John, ang kanyang boses ay matatag. "Nasaan ka noong may lagnat siya at walang pambili ng gamot? Nasaan ka sa bawat kaarawan niya na isang pirasong tinapay lang ang handa? Nasaan ka noong kailangan niya ng isang taong magbabasa sa kanya ng kwento para makatulog? Ikaw, nasaan ka para sa sarili mong anak?" Ganti ni Marco. "Nasa impyerno ako ng sarili kong pagkakamali," pag-amin ni John. "At araw-araw binabayaran ko yon sa pamamagitan ng pagiging ama sa 2 anak ko. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." Natigilan si Marco. Akala niya pera lang ang labanan. Ngunit bago pa siya makabawi, si Maria na ang nagsalita. At ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Ito ay boses ng isang inang leon na poprotekta
sa kanyang mga anak. Tapos ka na ba, Marco? Kalmado niyang tanong. Makinig ka. Pagpapatuloy niya itinuon ang kanyang buong atensyon sa lalaki. Nung iniwan mo ko, umiyak ako. Noong nalaman kong buntis ako, natakot ako. Pero noong isinilang ko si Zoe, nagbago ang lahat. Pinalaki ko siya. Ako ang nagpuyat. Ako ang nagtrabaho sa 3 magkakaibang trabaho para lang may makain kami. Ako ang nandyan nung una siyang tumawa, unang lumakad, unang nagsalita. Huminga siya ng malalim at tiningnan si John. At ang lalaking ito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Iniwan niya rin ako. Sinaktan niya ako ng sobra. Pero bumalik siya. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Itinapon niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, para lang maging tatay sa mga anak ko. Ang isa ay dugo niya, ang isa ay hindi. Tumingin siyang muli kay Marco, at ngayon ang kanyang mga mata ay parang bakal. Ang pagiging ama ay isang titulo, Marco. Isang titulong pinaghihirapan, hindi nabibili, hindi hinihingi, at siguradong hindi para sa mga duwag na tumatakbo. Kaya pakinggan mo ko ng mabuti. Idinukot niya ang kanyang wallet, kumuha ng ilang libong piso at inilapag ito sa mesa. Heto, pampamasahe mo pabalik sa kung saang impyerno ka man nanggaling. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Huwag mo nang lalapitan ang mga anak ko. Dahil sa oras na gawin mo ulit yon, hindi na ako ang babaeng kilala mo. Ako na ang magiging pinakamasamang bangungot mo. Nakatitig lang si Marco, walang masabi. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho pinalitan ng pagkagulat sa babaeng nasa harap niya. Kinuha niya ang pera, tumayo, at umalis ng walang imik. Nang silang dalawa na lang, ang natira, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Hinawakan ni John ang kamay ni Maria sa ibabaw ng mesa. Ipinagmamalaki kita. Simpleng sabi niya. Ngumiti si Maria, isang tunay na ngiti ng kalayaan. Pag-uwi nila, naabutan nilang naglalaro ang mga bata. Sinalubong sila.